Isa to sa mga nausong dish ng pandemic at naging paborito na rin namin. Ito ang baked sushi. Okay. Luto tayo ng no-bake, baked sushi as in dito lang sa rice cooker mo. So kakailanganan natin ng 2 gatang ng short grain rice or Japanese rice. Ako Japanese rice yung ginamit ko. Pero kung regular rice lang ang meron kayo, okay na rin yun. Ito yung pinakamahalaga guys, yung preparation ng Japanese rice. So lagay lang kayo ng enough na tubig, tapos haluin natin for 15 to 20 times na nakabukay yung hands nyo. Para hindi nyo napipiga yung grains, para rin hindi mag-break yung mga grains ng rice. Tapos sapon natin yung tubig and repeat that process for 2 to 3 times. Saka natin patutuluan siya, kailangan nakaslant yung lagayan nyo ng rice para mag-flow yung water hanggang sa mag-clear siya. Para lang yung excess starch niya is mawala kasi yung Japanese rice is high in starch and protein. So, pag tinanggal nyo na yung excess water, using your middle finger, itira nyo lang yung water hanggang doon sa may line ng middle finger nyo. Saka nyo lagyan ng purikake. Ngayon guys, kung wala kayong purikake, powder, chicken powder, o kahit cubes na lang ang ilagay nyo. Para lang magkalasa yung inyong rice. Naglalagay ako ng kombu or seaweed kung ibebake ko siya. So, para sa ating toppings, gumamit ako ng 6 na crab stick. Pwedeng hanggang 12 kasi mahaba yung crab stick na ginamit ko. And then, half cup ng Japanese mayo and cream. Saka 1/4 ng cream cheese. Imi-mix nyo lang siya hanggang sa maging ganyan yung consistency. So, once na nag-keep warm na yung inyong rice, saka kayo maglalagay ng 3 tablespoon ng rice wine vinegar. Pagkatapos nun, saka kayo maglalagay ng furikake. You have to cover the whole rice kasi talaga ma-enhance na yung flavor ng rice. Like I said, kung naglagay na kayo ng cubes dyan, okay na. Pwede nang wala kayong furikake. Ngayon, you can top it with cheese. Ako naglagay ako ng mozzarella para dun sa stretch. Pero kahit anong melted cheese, pwede na rin. Saka natin ilalagay ngayon yung ating ginawang topping. And then add more cheese. Ako, naglagay uli ako ng mozzarella and doon sa kahit anong nagme-melt na Pinoy cheese. Yan yon. Ang technique dyan guys sa mga melted cheese ng Pinoy is you have to freeze it para mas madali siyang gadgarin. And then cover nyo lang siya, tapos saka nyo iluto uli yung ibaba nyo rin uli yung rice cooker. Tapos pagkatapos nun, pag nag-keep warm na siya uli, and voila! Ayan na, yung ating no-bake baked sushi. Kung nagmamadali kayo, wala kayong oven sa bahay, tamang-tama to para sa inyo. Kita nyo ba yung cheese na yun? Yun yung nagagawa ng mozzarella. Kaya din ako nagko-combine ng Pinoy melted cheese kasi doon naman ako kukuha ng flavor. So, ayan na. Kung meron kayong blowtorch, pwede nyo rin siya i-blowtorch for added color and flavor. Guys, ang sarap niyan. Partneran nyo lang ng Korean nori seaweed or lover. Guys, talagang perfect combo. Huwag mo ito, ganyan talaga kumuha si Brianna ng panglagay niya sa isang lover. Kaya dagdagan nyo yung bili nyo ng seaweed kasi kinulang kami dyan. Nabitin kami. Kaya tamang-tama na pang bonding at the same time, pang midnight snack. So ano na, mag no-bake sushi na.